Ian Akda at Russell Ocampo, magkapareho ba o magkaiba? Tara, yan ang ating pag-aaralan. Magandang araw po at ngayon po ay magdi-discuss na naman tayo about sa salita ng Panginoon at ang ating i-discuss po yung pagkakaiba at yung pagkakapareho ni Pastor Ian Akda at saka ni Pastor Russell Ocampo po, no. So may nabasa po kasi sa mga comment section na parang nalilito ngayon sila kung sino yung pakikinggan, kung sino yung susundin, no? Kung sino yung paniniwalaan between Pastor Ian at kay Pastor Russell Ocampo. So naalala ko tuloy yung mayroong passage sa Bible, no, si Pablo, para nagkakaroon ng division. Sabi, I follow Apollos, I follow Cephas, tapos I follow Paul. Tapos sinasabi ni Pablo, no, na nahati ba si Kristo, no? So ngayon po ay bibigyan linaw natin yan, yung dalawang yan. So ang question ngayon is, magkapareho ba at o di ka magkaiba ba si Ian at saka si Russell Ocampo? So ang sagot po dyan is kung yung salitang magkapareho, yes, magkapareho. Kung mayroon bang magkaiba, yes, may pagkakaiba rin po, no? So parehong yes. Kung magkapareho, yes. Kung may magkaiba is yes po, no? So paano ba nangyari yon? Siguro tignan po muna natin ang bigger picture, no? So meron po akong content about sa 5 major doctrines. Kapag magkakaiba po tayo doon, 100% ay mali na po yung turo nyo. So patungkol sa salvation, patungkol sa Trinity. So meron po akong content about sa 5 major doctrines. So ang question is, pareho ba sila ng turo between Pastor Ian Akda at saka si Russell Ocampo? Ang sagot is yes. Pareho po sila ng turo pagdating sa 5 major doctrines. Ibig sabihin, pareho po silang Kristiyano, pareho sila ng paniniwala pagdating sa 5 major doctrines, pareho silang pupunta sa langit, at pareho natin silang, parehong magkapatid sila sa Panginoon. So, very clear po, no? Pagdating sa 5 major doctrines, pareho sila. In short, pareho silang Kristiyano. Pareho sila ng paniniwala pagdating sa 5 major doctrines. Ngayon, ang pinagkaiba po nila, sabihin natin sa minor doctrines po, no? Kasi halimbawa sabihin natin meron sa paniniwalang speaking in tongues, no, or pwede bang magpastor yung babae. So hindi natin alam yung mga stand nila doon, pero part ng minor doctrines yung eschatology ngayon. Pag sinabing eschatology po, yung mga study of last things. Si Ian Akda po more on dispensationalism po siya, at si Pastor Ian as Pastor Russell Ocampo is covenantal. So yan po yung pinagkaiba nila. So again, pareho sila sa 5 major doctrines. Ang pinagkaiba lang is yung eschatology. So kung gusto niyo pong alamin po, no, kung ano yung dispensational, search nyo na lang po, at kung ano din po yung covenantal. So in short, doon sila magkapareho, no, pagdating sa eschatology o yung study ng last things. So magbibigay po ako ng mga example, no. Sa covenantal, ang ito po yung stand ni ni Russell Ocampo. Sa covenantal po ay yung Israel at yung church ay iisa lang daw. So lahat ng promise sa Israel ay same promise din po yun sa church. Unlike sa dispensationalism po, iba po yung promise ng Diyos sa Israel, especially yung mga promise during the Old Testament po, at iba rin po yung promise sa church. So ibig sabihin yung church at saka yung Israel ay magkaiba pagdating sa dispensationalism, o yung stand ni Pastor Ian Akda. Pangalawa po, yung approach po nila sa hermeneutics. Si Pastor Russell Ocampo po is ina-approach niya both literal at saka figurative po, no, pagdating sa mga Revelation. Sa Daniel po, no, gumagamit na siya ng
figurative language. Halimbawa po, yung 144,000 para sa kanya, yung 144,000 na dun sa Book of Revelation is yung church daw po yun. Unlike sa dispensationalism, no, kay Ian Akda, yung 144,000 na tatataka na Hudyo is mga Hudyo talaga yon, walang kinalaman sa church yon. So ngayon nakikita po natin yung pagkakaiba, no? Tapos pagdating din po sa millennium, pag sinabing millennium, yung 1,000 na paghahari ng Panginoon. Sa covenantal kay Russell Ocampo is figurative lang daw to, meaning to say long period of time. Yun yung paliwanag niya, no? Pero sa dispensationalism kay Pastor Ian Akda, yung 1,000 na paghahari ng Panginoong Jesucristo ay literal yun, no? Na 1,000 na maghahari dito sa mundo si Jesus Christ. So yun po yung sa dispensationalism. Tapos sa covenantal po is more on preterist po sila, na yung mga fulfillment, let's say yung Antichrist is nung unang panahon na yon, wala na, hindi na darating yung Antichrist, no? Sa dispensationalism naman, more on futurist, yung Antichrist is hindi pa dumarating talaga, no? Darating pa yun in a future. So yun po yung parang let's say sabihin natin mga pagkakaiba, no? So kung gusto niyo pong aralin pa kung ano po yung pagkakaiba ng covenantal, yung view ni Russell Ocampo, at dispensationalism kay Pastor Ian Akda, so bahala na po kayo mag-dig deeper doon, pag-aralan yung pagkakaiba nila at saka similarities. So ngayon ang question nga po is, balik ulit tayo doon, no? Pareho ba silang Kristiyano? Yes. Pareho silang ligtas? Yes. Pareho sila ng paniniwala sa 5 major doctrines? Yes. Walang problema doon. Ngayon, pagdating sa futuristic, sa may eschatology, doon lang po sila magkaiba. So kaya nga po kapag pakikinggan natin si Russell Ocampo at maging si Ian Akda pagdating sa mga future events, no, regarding sa rapture, regarding sa tribulation, regarding sa turo ng Antichrist, makikita natin magkaiba sila ng tinuturo. So bakit nga po? Kasi nga po iba yung view nilang dalawa, no? Si Russell is covenantal at dispensational. So sana po ay nakatulong po sa inyo to, no? So ang masasabi ko lang po, pareho silang Kristiyano. Ngayon kung covenantal ka man o dispensational ka man, no, ang mahalaga dito is naggagalangan. Siguro isang halimbawa na lang dito si John MacArthur at si R.C. Sproul. So magkaibigan silang matalik, and yet magkaiba sila ng ng view. Si R.C. is covenantal at si MacArthur naman is dispensationalism. So ako naman po, ang view ko naman po, same kami ni Pastor Ian Akda. So ako po ay nasa dispensationalism. Bakit po? Kasi po ang pinanghahawakan ko po is yung hermeneutics po. Yung literal interpretation po ang aking approach, both sa lahat ng ng Bible, maging sa Revelation at sa Daniel. Pero pag sinabing literal is meron namang mga figurative diyan, no? So syempre iba naman din yung approach mo doon sa kapag may figurative, pero ang approach primarily ko is literal. So basically gano'n lang naman kasi yan eh. Pag literal ang approach mo, both Genesis hanggang Revelation, malamang dispensational ka. Pero kapag figurative na yung approach mo pagdating sa mga apocalyptic book, Revelation, malamang covenantal ka. So yun lamang po ang aking masasabi, at sana po ay makatulong yun, no? At God bless po.